Good day everyone, I am Ana Maria De Leon and I will be discussing how to implement your system in the virtual machine. So, let's get started. Now, first, you need to create ng shared folder ng host at nung virtual machine. So, punta tayo dito. So, na-create na folder. Now, dapat dito sa na-create na folder, sa shared folder ng virtual machine at ng host machine, dapat may i-upload or i-upload nyo dito yung buong file ng system. So, as you can see dito, meron na yung final arms, which is yung file ng record management system. Now, let's access it sa my virtual machine. Punta tayo dito inside the file. Now, as you can see, meron na siya dito. Now, para successfully na ma-access ni host yung system, dapat itong file na to, nasa loob siya ng XAMPP sa may htdocs. So, punta natin yun dito sa XAMPP, open htdocs, and copy and paste the file. So, nandito na siya. The folder, I should say. Now, para ma-access ni host yung system, kailangan nagpiping sila. So, dapat connected sila. So, para makita natin kung connected ba sila, let's open the CMD. So, you just click Windows R, then CMD. Now, kailangan natin malaman kung ano yung IP address ni child. So, we just search IP config. Now, ito yung IP address ni virtual machine. Now, punta tayo sa my host. Gawin din natin Windows R para ma-access yung CMD. And then, just type IP config din. Now, ito naman yung IP address ni host machine. Now, ipiping natin sila para makita kung nagre-reply ba yung child machine. So, let's type ping 192.168.104.18.104. Let's check kung tama yung IP address. 168.192.168. Okay, tama siya. So, dapat to nang i-reply. Ayan. As you can see, nagre-reply yung child machine. Now, punta naman tayo dito. Check natin kung magre-reply si host. Ayan. As you can see, nagre-reply na siya. Good day everyone, I am Jensel Ricabarita and ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng database sa XAMPP doon sa virtual machine. So after ni Ana Marie ping yung mother and child and nag-reply na sila ngayon para magkaroon ng connection yung mother and child, kailangan natin mag-open ng XAMPP kasi upload natin here dito yung database ng system. Ito tayo sa admin. Tapos, syempre gagawa ka muna ng database name. So nakagawa na ako ng database name here. Then lalagyan natin siya ng laman. Kailangan natin i-import yung database ng system. Punta tayo sa local disk XAMPP, htdocs, yung sa final arms. Tapos yung database. Ito, yan. So after mo yan ma-import, kasi na-import ko na siya, andito na siya sa database. May laman na ito. Ito siya sa database. So, ito yung mga tables ng database kasi kailangan yan sa system namin. Then try natin buksan yung system kasi host yung mother and server naman yung child. So, dito tayo sa mother maglalagay ng IP address ng child tsaka yung system. 192.168.18.104. Ayan kasi yung IP address ng child kaya 192.168.18.104. Tapos yung final arms. Ayan. Tab final arms. Tingnan natin. So ayan na andito na. So
As you can see, nakikita nyo yung IP address dyan sa taas. Yan yung IP address ng child na access natin yung system dito sa host. So later on, ipapalawanag naman ni Axel yung mga features nitong system na to. Good day everyone, I am Axel Baldos, and now ipapakita ko yung mga feature ng ARMS website dito sa local gamit ang IP address ni child. Connecting ISU alumni with opportunities. So, ang system na ito ay ginawa upang matulungan ng ISU Kawayan sa mas maayos na pagmamanage ng mga alumni records, pagpo-post ng job opportunities at pagtatrack ng mga application ng mga alumni user. So, sa demonstration na ito, ipapakita namin kung paano gumagana ang bawat page at features ng aming system mula user side hanggang admin side. Una, ito ang index page o homepage ng system. Makikita dito ang pangunahing impormasyon tungkol sa website kasama ang navigation buttons para sa registration at login. Layunin ng page na ito na ipakilala ang system sa mga user at gawing madaling ma-access ang mga pangunahing function nito. Sumunod naman ang registration page. Dito maaaring gumawa ng account ang mga alumni user sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang personal information tulad ng pangalan, email at password. Mahalaga ang registration process upang magkaroon ng sariling account ang bawat alumni. So, pagkatapos mag-register, maaaring mag-login ang user gamit ang kanilang registered account. Ang login page ay may CAPTCHA verification bilang security upang maiwasan ang fake login attempts at maprotektahan ang system. Kapag success na ang login, mapupunta ang user sa user dashboard. So, dito makikita ang overview ng account, notification, available jobs at iba pang importanteng impormasyon para sa alumni user. Sa browse job page naman, maaaring tignan ng alumni user ang listahan ng mga available jobs opportunities. Nakalagay dito ang job title, description at requirements ng bawat trabaho. So kapag may napili ng trabaho ang user, maaari silang mag-submit ng application gamit ang application page. Dito nila ilalagay ang kanilang informasyon at requirements para makapag-apply. So sa profile page naman, maaaring makita at ma-update ng user ang kanilang personal information. Nakakatulong ito upang manatiling updated ang record ng alumni sa system. So dito naman sa my application page, makikita ng user ang lahat ng kanilang submitted application kasama ang status tulad ng pending, approval, o reject. Ngayon naman po ay lilipat tayo sa admin side ng system. So dito naman tayo sa admin dashboard. Makikita ang overall summary ng record, user, job posting at application sa system. Ito ang monitoring ng page ng admin. So sa alumni management page, maaaring i-manage ng admin ang impormasyon ng mga alumni user. Dito maaaring mag-add, edit at mag-delete ng records kung kailangan. So sa job posting or sa job posting page, dito nag-add o nagpo-post ang admin sa mga available na job opportunities para sa alumni user. So makikita naman sa job application page ang lahat ng application na ipinasa ng alumni user. Dito maaaring i-review at i-manage ng admin ang bawat application. So dito naman sa report page ang report page ginagamit ko pa makagawa ng report tungkol sa alumni application or alumni record application at iba pang impormasyon sa system na nakakatulong ito para monitoring at documentation. Next naman tayo sa audit log page. Makikita ang history ng activities sa system tulad ng login record, update, at iba pang action ng user admin. So mahalaga ito para sa monitoring ng system at security purposes. So dito naman tayo sa backup and restore page. Maaaring mag-backup ng database ang admin upang maiwasan ang pagkawala ng importanteng records. So maaari rin mag-restore ng data kapag kinakailangan. Next naman is dito sa setting page. Maaaring baguhin ng admin ang system configuration at account settings depende sa pangangailangan ng system. At ang panghuli, mayroon tayong help page kung saan maaaring makita ng user ang guides at instruction kung paano gamitin ang system. And that concludes our system demonstration. Once again, I am Axel Baldos.